What's up, everyone? Welcome back to another episode of Bolero Sam here with the Sultan of Sando, Mr. Gab Lim, and Maui Up. What's up, guys? This is a very special episode para sa atin ngayon kasi meron tayong special guest. And, syempre, hindi natin siya papapasukin without a very special introduction from the Sultan of Sando. So, Gab, paki-introduce mo naman yung guest natin para makapasok na siya. Of course, our guest for tonight, for this episode, from the FEU Tamaraw, standing at 6'5", the UAAP Season 87 Rookie of the Year, VJ Pre! Hello po. Good evening po. Evening. Hello, VJ. Salamat at nakasali ka dito sa episode namin na to. Sige, so I'm sure kilala na ng mga listeners namin si VJ Pre. Ang ganda na introduction ni Gab. We've also done this episode previously interviewing other people, but just to explain to the other people, etong episode namin, we call this 21. So we're going to ask VJ Pre 21 questions. So VJ, kwento ka lang. Gab, Maui, and I, palitan lang kami magtatanong ng questions. So let's get started. Gab. Okay, VJ. So unang tanong namin sa'yo, paano ka nagsimula yung maglaro ng basketball? Ilang taon ka na, tapos sino nagturo sa'yo ng maglaro ng basketball? Actually po nag-focus po talaga ako mag-basketball nung 15 years old po ako nung quarantine po. May nagturo po sa akin yung coach ko po dito, si Coach J, na siya po yung nagdala sa akin sa FAU, and tinraining niya po ako ng 2 years po, and yun, tas dinala niya po ako sa FAU. Talagang araw-araw po kami training noon hanggang sa sinasama niya po ako sa ligang labas, tas yun, hanggang sa nasanay na lang din po. Yun po. Wait lang. May follow-up question ako doon, VJ. 15? Sobrang Opo, late 15. na nun. Late Opo, bloomer nung pala si 2020 VJ. po, 2022 po. Ay, 2020 po nung quarantine po. Nung quarantine ka lang talaga Pandemic yung pa, nag-start ng oo nga. Opo. basketball. But nung bata po kasi ako, mataba po ako. Parang yung basketball lang po, parang lalaro lang po ako pag naaya lang po ng mga friends ko. Tapos yun, wala na po. Parang laro-laro lang po. Pero di po talaga ako nagpo-focus nun sa basketball. May iba ka bang sport na nilaro yung bago basketball? Wala naman po. Wala, Talagang so ano lang po, lalaro lang. talagang yung laro-laro lang yung kasama ng kaibigan, tapos nung pandemic, biglang Opo. yung sa amo na yung sa akak yung kinuha yung para mag-recruit. Yung Opo. para maglaro ng basketball. Ang galing. Nung nag-start ka, yung sino yung idol mo na yung may idol ka ba na player na Pilipino? Meron na po nun eh. Yun nga po, yung idol ko po sa AP, si Kevin Kiambao. Tapos sila Carl Tamayo, napapanood ko po yung nila, yung Si highlights Carl. po nila sa NU po. Kasi sobrang po nila, sikat po nila. Tapos yun, nung nag-start po ako mag-basketball, sabi ko gusto po maging kagaya nila. Yun po. Talaga si Carl. Si Yung Kevin, nakatapat tsaka si Kevin po. Saka si KQ. Hindi mo nakatapat sila, no? Nung Hindi na ata. nung UAP Nung High School. juniors? Hindi kayo nag-abot. Hindi po. Pero napapanood Hindi ko na. po sila tuwing nagpupunta po ako sa YouTube. Kasi Ang- nakikita ko po. YouTube Grabe. highlights pala no? Like, YouTube highlights, tapos biglang this past season, yung katapat mo na si Kevin Kiambao. Kaya nga Pantay po mo pa. unreal feeling po, parang nanaginip po ako nun. Yung may sinabi ba sa'yo si KQ nung binabantayan mo siya? Sabi niya po na lang, mag-enjoy lang po ako and maglaro lang. Yun po. Maglaro lang. Wise words. Yung pagkatapos sabay mo, yung mag-pull up three siya sa harapan mo. Kaya nga po eh. Okay, tapos actually VJ, yung first time kita na nakitang maglaro ng basketball, season 85, nalala ko yun, Opo, UAAP Juniors, di ba? Opo. Tapos nag-champion kayo nun. Ano yung pinaka naalala mo nung season 85 championship
season na yun? Ang most memorable moment nun. Nung natalo po kami nung Final Four po, 'di ba? Twice to beat po kami nun. Nung natalo po kami ng unang beses sa NU, tas parang dun po kami nagising and mas naging hungry po kami na maging champion. Tas namo-motivate pa po kami kasi Adamson po yung katapat namin na tinatalo po kami nung round 1 and round 2 po. Yun po. Nakalimutan ko yun. Twice to beat nga pala kayo, tas nag-do or die kayo ng FEU. Si NU, sila Reinhardt umamoy yun, po. di ba? Sila Oo, sila umamoy. Reinhardt. Reinhard. Oh, yung sino yung mga big man nila yun? Yung sino mga binabantayan mo nun? Sila po yun eh. Yung nasa din po ngayon, Yung- naka-line up din po sa NU. Ano yun? Yung Si Padrones. Palacelo. Palacelo. Ay, hindi po yung isa. Padrones. Hindi po yung isa, yung kabatch ko po. Ay. Basta nandun Persano. po si Solomon. Persano po, tsaka Kurt Solomon. Persano. Tapos si, Solomon. yung sila Colonia nasa NU din po. Small ball po oo, sila si nun eh. Colonia. Oh, kasi yung wala pa si Akowe noon nung Opo, season 85, no? Opo, Grabe, residency yung po siya kung nun. yung May Akowe po kung yun, makatapat champion mo po. sana. Champion po yun. May Akowe. Pero yung malakas din kayo nung season 85, na yung nalala ko, ikaw, si John Ray, si Kirby, Sila Kirby, Mopa. sila Jedrick po, sila Dwayne. Ayun po. Okay. Stake. Nung coming into season 86, may sinabi ba si Coach Alan Albano, 'di ba? Yung coach niyo sa Opo. juniors. May Dami niya pong- sinabi ba siya na go lang. Na ayun nga po, nung off-season po yun, nung na-injury yung MVP po namin si Kirby Moncopa. Yung all-around player po namin, 5 lang po talaga ako nung 85, di ba? Sabi po sa akin ni Coach Alan na, VJ, kailangan mong mag-dribbling, mag-shooting, and kailangan kang pumasa. Tapos yun po, dinabaho ko po yun hanggang sa, hindi ko po alam na nagagawa ko na po. Yun po. Yun po sabi sa akin ni Coach Alan. Ang galing. Rob, Ang galing nun. Oo. Actually, yun nga isa sa mga nagsa-stand out sa'yo nung napanood kita nung pagkatapos ng season 85, yung papunta ng season 86, biglang ikaw na yung nagbababa ng bola, ikaw na yung nag-drive galing sa 3-point line, nag-shoot ka na ng 3-point shots. Yung pala yung Opo. story noon, yung Yung pong pagkawala ni Kirby. yung pagkawala ni Kirby Mocopa. So, parang yung napilitan ka talaga na okay, yung kailangan ko i-practice tong mga skills na to Opo, kasi no choice po kasi siya po yung all around namin parang ako po yung napili ni Coach Alan na pumalit po sa kanya. Tapos yun po, kinrab ko po yung opportunity na yun. Grabe. buti na lang. Oo. Opo. Grabe yung development mo, VJ. For 2 years, grabe yung Tama. development mo from a big man. From not playing basketball. Ang ganda ng kwento na sulit mo talaga yung... Oo nga eh. Kung merong taong nasulit yung COVID pandemic, lockdown, baka si VJ pre isa doon. Kaya nga po, nagtrabaho siya doon. araw-araw po talagang training yun, umaga, tas laro sa hapon. Ganun lang po yung lifestyle ko nun. Sana all. Basketball. Sana all ganun ng lifestyle. Kaya nga. Okay, Laro. tapos yung pagkatapos nung season 86, so naalala ko, natalo kayo nun, diba? Opo, nung Semis Final kayo Four. Nung Final Four. Kila ako. Nung papunta ka na sa college, bakit mo pinili ang FEU? Yun nga po, na family ko na rin po sila and naisip ko po na, yun sabi po nila ko sa akin na yung playing time nandito na po and matutulungan po nila ako kasi experience po nila galing sa PBA, ituturo po nila sa akin and yun, di naman po ako na bigo. Tas ngayon, sobrang saya ko po na nasa FEU po ako. Yun po. Pamilya ko po sila. Good choice. Talagang yung bond nyo ng mga teammates nyo. Yun yung malaking bagay Opo. na yung mga teammates mo galing high school, yung sila pa rin yung mga Opo. teammates mo sa college eh, di ba? Meron bang ibang mga schools na nag-reach out sa'yo nung papunta kang college? Meron po. Yung yung Lasal po, tas yung other NC and yun, yung NU po, yun.
But, yun nga po, nagugulan nga po ako sa una but FEU po talaga yung napili ko. Galing. Yan ang gusto ko marinig eh. Yung sino yung ibang schools na yun? LaSalle at Oo. NU. Okay, NU, okay. LaSalle. Yung alam natin. Sino sa NCAA? UST din po. UST NC. din. NC, Mapua po. Mapua, tas yung letran po, kakausapin po sana ako. But na po ako, commit na nun po ako. Nung kakausapin ako. Okay. Stay good. Tapos, isa sa mga highlights nung season 87, yung para sa amin, at least sa aming bolero, sa aming fans, yung nag-score ka ng 31 points. Tapos, ang tanong ko lang, ano pumapasok sa isip mo yung habang nung game na yun, na yung nakaka-shoot ka palagi ng ang taas na nung point total mo? Ano po kasi yun eh. Mas win po para sa amin yun. Tas biglang kinagabihan, nadala po sa hospital sila Mo tsaka si Kuya Joric. Tas yung isa pong teammate ko na may sakit po sila. Oo nga. Sabi ko po, kami nila Janre, mga rookie, sabi po na, kailangan po namin mag-step up and yun, galing din po sakit si Janre nun. Tapos sabi namin kailangan namin mag-step up and yun, kahit may sakit po sila, at least lumaban po kami. Pero hindi po talaga nanalo. Yun po. Ang galing nun. Ito pala yung tinatawag nilang flu game. Lahat kayo nagkasakit Opo, talaga before po. that game. Na-hospital, puyat pa po nun sila, Kuya Joric, tsaka sila Mo, Konate po. Na-hospital pa po sila nung madaling araw. Yun. Kaya pala yung medyo hindi maganda yung game nun ni Mo. Isa yun sa Pati si mga... Joric ata di ba? He had a bad Opo. game nun eh. Galing nun, Isa galing rin. nun. Yung feeling mo ba ikaw si KQ nun? Wala po akong iniisip nun, kundi manalo lang po. Sabi ko po. Kailangan ko po mag-step up and makatulong. The right mentality. Kakaiba. Tama. Yan ang gusto ko marinig sa'yo, VJ. Actually, nung bata rin ako, nung lalaro pa ako ng competitive basketball, yan yung nasa isip ko eh. Parang hindi yung parang Kobe ako. Parang gusto ko lang talaga manalo. Yung gusto ko yung marinig yung mga yan. So, ikaw, teenager ka, straight from high school, first year college, ano yung mga challenges na hinarap mo nung pagpasok mo ng seniors division? Sobrang dami po eh. Unang-una is yung mga pag-adjust po sa system nila and yung unang tune-up ko nga po, bugbog po talaga ako, nadadapa pa po ako. Tapos hindi ko po magawa yung nagagawa ko sa high school and yun. Hanggang sa nasanay na lang po and dyan naman po yung mga kuya ko and mga coaches ko na palagi po akong ginagabayan. Po. Wait lang. Sino kalaban yun nung first tune-up mo? Ano po yun eh, Manila Stars sa MPBL. Sa FEU din po ginanap yun. Mga mama na yung kalaban mo. Talagang ginagano po nila ako, tas tumba po ako, tas sisi ko, hindi ka makakahinga. Kaya po, sobrang physical po. Sobrang physical. Tapos yung pagpunta mo so siyempre yung physicality, yun yung pinakaunang nag-shock sa iyo, no. So paano mo na-overcome yun yung as a season went on, yung pagdaan ng season, paano mo yung minamanage yung mga physicality na dinadala sa iyo ng ibang player? Ano lang po, nasa utak ko lang po na kahit bata ko, lalaban ako and hindi magpapatalo. Hanggang sa nakaka-bunggo-bunggo na rin po ako. Yun po. And actually, tama to sa next question namin. Ano yung tinatawag namin mo na welcome to the UAAP moment? Na pagpasok mo na seniors division, ano yung specific na play or game na masabi mong na-welcome ka sa seniors division ng UAAP? Nung first game ko po namin, talagang nilalamig, kinakabahan ako nung pagpasok ko and di po talaga ako makashoot na nung first game namin kalaban Adamson po. Ayun po. Nasabi ko, ganito pala sa UAAP, yung atmosphere iba po. Ibang-iba sa high school. Sobrang iba ng difference po nila. Yun. Actually, VJ, nandun ako nung first game nyo. Nanonood ako sa Patreon. At tama nga, wala nga kayong mashoot nung first game. Kaya nga po, sabi po, yung lahat ng talagang mga rookies,
parang nilalamig po talaga kami nun. And naisip namin na ganun pala sa UAAP. Yun. Yun po. Oo. Yung ano yung ngayon, lahat eh. Si Mo walang ma-shoot. Si Joric lang ata yung nakashoot nung bandang Opo, dulo sila eh. Kuya Lahat Joric, talaga sila po. yung- Opo. And naalala ko tapos- parang may picture ka pa nung first game na yun, parang nadaganan ka ata ni Cedric Manzano, parang nagbungguan kayo, meron pang Oo, ganun, diba? sobrang ano po ni Kuya Cedric. Ang galing ng footwork, tas napakahirap bantayan po. Bubungguin ka po talaga. Galing. Naalala ko, nagka-unsportsmanlike si Cedric nun dahil siniko ka. Ako po, Diba? isa box out po. Isa box out. Ginanon niya po ako sa likod. Siguro matagal mong naramdaman yung ano na yun, no, siko na yun, kahit the next day. Sakit niya din po ako sa likod. Sakit sa likod po nun. Yung palagi ko nga sinasabi, walang mas magandang welcome to the UAP moment kaysa yung matapat ka sa isang pinaka-physical na tao sa buong UAP, si Cedric Manzano. Kaya nga po At- eh. Oo. Galing. At buti yung sinabi mo yung footwork ni Cedric kasi yun din yung napapansin namin mga UAP fans. Si Cedric Manzano, isa sa mga Best may player. pinakamagandang footwork sa buong UAP. Si Maui na susunod mga tanong. Maui. Yeah, actually si Cedric Manzano nga maraming kwento no. But since napag-usapan na rin natin si Cedric Manzano, isa sa mga una mong nakatapat sa UAAP. Kung pipili ka sa buong season, sino yung pinakamahirap mong nakatapat, naka-match up? Ano po sila eh? Tatlo po sila. Sige, sino yan? Ano po, si Yan. Manzano, si Manaytay, at saka po si Kuya Cedric, parang same lang po yun eh. Parehas Si maganda KQ po. footwork. Saka po si KQ. Yun po. Tapos si KQ all around naman po, na didepensahin mo, nakakapagod. Tapos si Oo. yung dalawa, ano po talaga, yung galing sa mga jab step, tapos fake. Tapos may katawan pa po, talaga dadaan ka nila. Dadaanin ka po sila katawan. Alam mo, yung love ko na yung naririnig ko yan na si Manaytay sa kasi Manzano ang dalawa sa pinakamahirap na bantayan. Kaya nga. Kasi pang pinapanood, go. Parang, ano nga po, binubuli po talaga nila ako na, doon po nila ako dinadaan. Mga veterano talaga. Okay. In short, yung minamama ka nila. Kasi bata ka pa. Opo. Actually, maganda nga kasi yung dalawang yun, on our show, we think sila yung dalawa isa pinaka-underrated players, diba, sa UAAP with their skill. Opo. Madalas namin mapag-usapan both si Cedric and si Christian Manaytay as Christian Manaytay. players who have the very, very good footworks. Ano naman, VJ, sa team naman nyo, next question, sa team naman nyo, sino ang senior or teammate na nakatulong sa'yo to adjust to the seniors level of UAAP basketball? Halos lahat na ano po, kinakausap ako, but ano po talaga si Kuya Royce and Kuya Cholo. Sila po talaga yung kumakausap sa akin sa practice pa lang and off court. Kahit di po lang pinag-uusapan basketball, bigla pong sasabihin sila sa akin na, VJ, ganito gagawin sa'yo sa UAAP. Dapat alam mo na yung mga counters mo and decision making mo. Yun po. Ganun po nila ako natulungan. Sobrang laki po. Kuya Royce and Kuya Cholo. Sakto. Si Royce, matagal na yan sa FEU FEU. Oo. Tapos si Cholo rin, actually matagal, pero medyo malas lang si Cholo Kaya injury niya. sa mga injury. How about sa VJ, sa labas ng basketball court? May mga tumutulong ba sa'yo sa mga schedule ng klase? Kung sino yung mga teacher dapat iwasan? Wala naman po eh. Pero pumapasok po talaga kahit babagsak po kami, sabihin na hindi po kami tulungan kasi kailangan din po namin mag-aral eh. Yun, studies and athlete. At kailangan po ipagsabay talaga. Okay. Okay, VJ, next question namin is about si Coach Sean Chambers. Kamusta naman siya as a coach? I know siya yung una mong coach sa UAAP Seniors.
Ah, okay naman po. Sobrang saya ko po na-handle po ako ni Coach Chan namin na sobrang saya po namin na head coach po namin si Coach Chan kasi sobrang grabe po siya magbigay ng kumpiyansa and grabe po siya mag-coach. Talagang go hard palagi and yun, 'di ba, minsan lang po ako tumitira sa 3 points kahit po may bantay gusto niya tumira po kami and basta alam namin na feel po namin. Grabe po yun si Coach Chan magbigay ng kumpiyansa. Tas talagang open lang po siya. Tas palatawa po, 'yan. Yun po kasi Yun ang napapansin ko. Yun ang napapansin ko sa games na palagi siyang masaya. Yung kahit sa mga press con, 'di ba? Yung palagi yung Opo, masaya opo. si Coach Chan. Coach Son. Pero sa practice, ganun din ba siya? Masaya o talagang stricto siya, kailangan Stricto, oo. May times na mapagbiro po siya, joking, tas may pero sobrang niya po sa practice, yung stricto po. And sobrang din na tutulungan ka niya, kakausapin ka niya isa-isa na ganito, ganyan po. Yun po. Napagalitan ka na ba ever ni Coach Sean? Opo, napagalitan po ako na na hindi ko tinitira tas hindi ko po inaatake, gano'n. Gano'n niya po ako pagalitan, eh. Gusto niya maging mas aggressive ka. That's Opo, very good. lalo na gustong-gusto niya po talaga kami tulungan individual. Lalong-lalo na po kami mga bago tas sila po, yung mga seniors namin. Yun po. May isa akong follow-up question dyan, VJ, yung kay Sean, kay Coach Sean. Kailan nagsimula yung mga play calls yun na may mga cardboard, Signs, placard. mga signs? Nung lang po talaga yun, nung first game po namin, tawang-tawa nga po kami, may ganun po nadala. Ay, hindi Hindi niyo niya alam? sinabi sa inyo? Hindi niya sinabi sa inyo? Ginulat na di Sinabi niya kayo. po, kunyari, ngayon po yung practice namin, tas bukas may game na po. Kala nga po namin na joke lang kasi parang gaganon pa po talaga. Tas sabi niya po na nakita niya daw po sa football po ata yun. Football, hindi ko po yun, gusto niya nakita. Football. Tas yun, nakita na po namin. Totoo po pala. So the day before lang niya sinabi. Opo, Hindi lang tayo Ang ginulat, ganda pati sila BJ. yun po. Ang ganda ng kwento na yun. Ang ganda ng kwento yun. Tawan-tawa ako. Ano yung ibig sabihin ng mga nasa placard na yun? May isa nakita ko si Trae Young, may isa ko nakita na Portland Trail Blazers, yung nasa placard. Mga ba yun? Mga sets? Mga offensive sets? Opo, may mga po namin, mga offensive set and may play po kami doon na hitters, tas may play po kami na pang team, tas yun, may play po kami na pag zone defense, bigla na lang itataas, tas pipito si coach siya ng malakas, tas lahat tingin. Tas dun po namin malalaman. Malakas nga yung pito ni Coach Grabe Sean. yung pito ni Sean. Talagang rinig Grabe. na rinig po kahit may Ah. kahit may tambol eh. Rinig na rinig po tayo yung pito niya. Oo, naalala ko nanood ako ng game nyo sa UST QPAB. At maliit lang yun, pare. Tapos, siyempre may mga tambol. Opo. Tapos, kahit yung parehong tambol na tumutugtog, pipito pa rin Sean Chambers, maririnig mo pa rin. Sobrang nagulat lakas ba po kayo talaga nung- as in. Yung nagulat ba kayo nung dumating siya, gasong pipito ng ganun? Sinabi naman po na ganun po siya and di po akalain namin na ganun kalakas. Sobrang lakas po talaga. Parang pito na totoo eh. Yung pag-sipol niya. Mas malakas pa sa mga ref. Kaya nga po. Rinig na rinig. Yeah, Maui, go ahead. Yeah, so pinag-uusapan natin kung gaano ka okay na mentor, gaano ka okay na coach si Coach Sean Chambers. I think very well regarded siya in the community. Pero ikaw, meron ka bang specific moment or specific quote na naaalala from Coach Sean during this past season na hindi mo pang makalimutan even though off season na ngayon? Si Coach Alan and Coach Denok po. Yung dalawang coach ko po na sa FEU po. Sobrang tinutulungan din po nila ako na mga decisions ko and tinutulungan po nila ako pag nadadown po ako. Yun po. Go ahead, Gab. Okay, say Maui. Very good na at least it's not just si Coach Sean ang nag-instill ng knowledge to you. Actually, VJ, yung
ang gusto ko itanong rin is kung meron kang naalalang sinabi si Coach Sean sa'yo na memorable or meron kayong specific na moment throughout the season na madadala mo for come season 87. Yung pinaka tumatak sa utak mo nung season 87 na nangyari sa inyo ni Coach Sean Chambers. Or may sinabi si Coach Sean Chambers. Ako po may sinabi po sa akin na private na sabi niya na be different and be elite. Yun po sabi niya sa akin na sabi niya po na huwag kang matatakot, nandito lang ako. Naniniwala ako sa'yo na kaya mo yan. Yung game po namin sa UST po yun nung halftime. Doon niya po sinabi sa akin. Game versus UST second round. Yun yung nag-31 ka. Yun po yung sabi niya sa akin na huwag kang matakot na gawin yun. Naniniwala ako sa'yo, dito lang ako. Yun po yung sabi niya sa akin nun. Yung kalaban UST. Yun po yun. Ang ganda ng story na yun. Be different, be elite. Oo. Be different, Pero yung be be elite. elite and be elite, nung off-season pa po yun, nung bago-bago niya po ako nahawakan. Sinabi niya po personal sa akin nun. Yun. You feel ko si Ibang Coach Sean. kumpiyansa na bibigay. Yung alam na niya eh. You feel ko yung nakita ka na niya nung bago pa siya dumating sa sabi niya. Ito yung bata na magdadala sa akin eh. Yun yung siguro sinasabi ni Coach Sean. Sabi nga niya, the future of the UAAP. Ano yung feeling mo nun? Yun nung sabi ni Coach Sean sa press con na ikaw yung future ng UAAP. Mas lalo po akong kinabahan. Pero sabi ko, The pressure. kinabahan doon eh. Oo. Lalo na, first year ko Si pa lang po, Coach tapos gano'n na po sinabi niya. Oo nga, grabe pressure eh, no? Pero believe talaga Grabe siya yung sa'yo. pressure. Ibig sabihin, believe talaga siya sa'yo. Kaya nga po. Oo, Pero para no sabi pressure naman po sa akin yun eh. Kasi laro lang po talaga ako and gusto ko lang po talaga manalo. Yun lang po nasa isip ko. ang ganda pala nung sinabi ni KQ sa'yo, no, na maglaro ka lang ng basketball at mag-enjoy. Kasi pati mentality mo. Siguro yun talaga mentality ng mga future stars ng Philippine basketball. You just play basketball and focused on improving your skills. Actually, ang next question ko, kanina pinag-uusapan natin yung development ng game mo from not playing basketball to being an all-around player to having a three-point shot in everything. Is there something in the off-season, VJ, na talagang tinatrabaho mo na, well, ikaw na bahala if you want to reveal, kung gusto mo sabihin yung sikreto mong tinatrabaho sa off-season, but is there something that you're looking forward to developing, practicing in the off-season right now? Ang goals ko po is, unang-una is yung talagang makondition po yung katawan ko, and sa paglalaro naman po is yung unang-una yung decision making, and siguro yung shooting po alam ko pa po na sobrang kulang ko pa po doon, and yun po yung pina-practice ko po talaga. Yun po. Decision making and shooting po. Yun po. Shooting from three. Yung from 3 Opo, points. tsaka mga pull-ups po. Kasi, talagang nagde-develop na po talaga yung basketball ngayon. Pati big man po talaga, kailangan na po may ganun. Nakikita ko po. Ang ganda na marinig ko yun sa'yo, pare. Sorry. Oh. VJ. Sorry. Yung play nga pala ang last name mo. Kaya hindi ko pala sabihin pa. Yung gusto ko yun na narinig ko sa'yo. Actually, napansin ko nga yun eh. Nung second round, mas tumitira ka ng 3-point shots. Si Coach Sean ba nagsabi nun sa'yo? Opo, sinabi din po sa akin and ng mga coaches ko po na ba't di ka masyado tumitira sa 3 points? Nasa isip ko kasi no first round na di po kasi ako makashoot, coach, kaya natatakot po ako tumira. And yun, doon po ako naisip na shoot lang ako ng shoot pag libre, tapos hanggang sa nasushoot ko na po yung mga tira. Tapos yun. Tumaas po yung kumpiyansa ko nun. Naalala ko yung career high game mo, madami kang, nakalima ka ata nun? Nakalimang tres ka? Opo, nakalima po. So, gumana yung sinabi ng mga coaches sa'yo na itira mo lang. Opo, Ako, na magtiwala ka lang sa sarili. oo. Actually, VJ, nung high school pa lang, nakita ko na may tira ka sa labas eh. Kaya ano yung nagtaka ko nung first round na hindi ka masyado tumitira kahit iniiwan ka lang eh. Pero okay yun,
para sa akin, kung libre ka, itira mo. Kaya Kaya mo nga po. naman eh. Oo nga. Sobrang gusto ko yun yung na ikaw yung modern big man na sa basketball at yun yung nasa isip mo. Love na love ko na narinig ko yun sa'yo. Maui. Oo. Kaya si VJ ang future ng Philippine basketball, 'di ba? Kasi iniisip niya na far ahead, 'di ba? He's working on everything, being an all-around player. Actually, ito na yung last question natin sa first 12 questions na medyo serious. Meron ka bang newcomer sa team bagong recruit kayo na excited ka or meron ka bang naririnig na rookie na padating sa seniors division na kahit di sa FEU na excited ka makatapat for next season? Ako po, may excited po ako na teammate na paparating po. Si Dwayne po and si Kirby. Excited po ako na makasama ko na po nila ulit. And tsaka si si Luke Felipe. Kasi di po siya na-line up Oo ngayon. nga. Hindi siya na-line May up. nagka-problem po. Yun po. Excited na po ako na ano po kami. Pero, yung high school, Magsasama-sama kayo magsama-sama po. Oh, actually, kayong lahat yung mga teammates ng high school. So talagang pupunta kayo Opo. lahat sa seniors division. Opo. Ano yung kay Kirby, big fan ako yung kay Kirby. Yung since season 85, yung napanood ko kayong dalawa ni Kirby, yung sabi ko, magpamakuha ng FEU itong dalawa, magka-champion tong. Kasi grabe. Ano yung pinaka okay na skill ni Kirby Mongkopa na dapat ipanood namin for next season? Sobrang sobrang talino niya po maglaro. Silang dalawa ni John Ray. Sobrang advanced po nila mag-isip, sobrang talino and lahat may counter po sila sa mga depensa. Tapos rebounder pa po yun si Kirby. Nag-2020 nga po yun nung game 1 po namin. Oo. Opo. Naalala ko yun. Opo. Napanood ko yun. Tapos may shooting din Opo. si Kirby, di ba? Tama? Opo. Ano na rin po yun all around din po na tres maglaro. All around. Excited na po ako Bilang nagsasama-sama na po. ikaw excited pero bilang kaming tatlo mga Atenista kami, hindi kami excited na makatapat kayo ni Kirby Mongkopa. Pagiging dalawa na kayo. Dalawa all na around. kami ni Kirby. Oo nga, natatakot na kami. Okay. Sammy. Okay, moving on. So, let's move on to our second half of the 21 questions o 21 natin with VJ Pre. So, ito naman yung mga questions natin dito, VJ. Tawag namin dito fast break yung segment na to. So, mabilisan lang, simpleng questions lang. Just sagutin mo lang what first comes to your mind kung ano una mong naisip. Sige, let's start. First question. Story behind your jersey number. Unang birthday po yun ng mama at papa ko and lolo't lola. Pinagsama-sama ko po. Yun po. Wait lang. Paano napagsama ang apat na birthday sa isang numero? Yung birthday po ng papa ko is 13 and yung birthday po ng mama ko is 5. So yung kinuha ko po yung 1 tsaka 5 and yung sa lola ko po is 21 tas yung sa lolo ko po is 15. So kinuha ko lang din po yung 15. So, Kaya yun po. 51. Tas Pero 15 years 51. old din po ako mag-start mag-basketball nung quarantine. 15 Yun po. years old. Oo nga Very pala. special ang number 15 pala kay VJ. Kaya kahit may number 15 na po sa amin, binaligtad ko lang po talaga siya. Kasi Kaya sobrang naging hindi ko po 51. Opo. Sino yung number 15 sa inyo? Sino yung number 15 sa inyo? Si Kuya Aaron po. Kuya Aaron Baguno po. Baguno. Kasi yung veterano. Si Kuya ko po. Kasi Opo, yung veterano. veterano. Pero once mag-graduate na si Aaron Baguno, kukunin mo na yung 15. Opo, baka kunin ko na po. Sobrang ano po sa akin ng number na yun. Hindi ko po maiwan. Oh. Okay, next question. What is your basketball nickname? Meron bang tawag sa'yo yung teammates mo, mga kaibigan mo? Meron po. Babaliktad lang po nila yung apelido ko. Erp. Yun lang po. Erp! Erp? Okay. Baliktad na, pre. Si Erp. Kulit ah. Yun lang po tawag nila sa akin.
Okay. Kulit no, no? Ang ngayon, alam na natin, tatawagin namin sa'yo si Erp, si Yun VJ. yung tawag Erp. namin sa'yo ngayon, VJ. Opo. Erp na Erp. Okay, ang ganda nun. You heard it here first, mga Boleros listeners. Erp na ang tawag natin kay VJ. Okay, ganda nun. Thank you for sharing that, VJ. Next question. Sino favorite NBA player mo? Sa ngayon po, tatlo po sila eh. Si Sige. LeBron James, si Anthony Davis, tsaka si Giannis Antetokounmpo po. Yun, Lakers ka. Ibig sabihin, Lakers ka. Tama fan ba? pala tong si VJ. Okay. Lakers kaming tatlo eh, VJ. Yun po, Lakers din po ako. Okay, tama yan. Gusto natin yan. Nanalo tayo kanina. Sige. Next question. Sinong favorite teammate mo? O sino pinaka-close mo? Lahat naman po close ko, but may group po si John Ray, si Jedrick, si Kirby, ako, tsaka si Dwayne. Kami po. Kahit si Dwayne Yung nasa mga galing. high school pa lang. Mga galing Opo. sa Few Juniors talaga. Yung team talaga na yun, no? Close na May close nickname kayo. nga po kami, F4. 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 Yun po. Nickname po namin yun. Okay, pag magsabay-sabay na kayong... Once Kayo, maglaro F4 kayo na. next season, yun na yung tawag namin sa inyo Kung okay lang F4. gawin na yung gamitin namin yan, gagamitin namin. So meron na tayong dalawa, ERP sa kayo F4. Gamitin na namin yun. F4. Tama. Okay, next May question. tanong ako, wait lang, Go. Sammy. Yung may tanong ako tungkol kay John Ray. Nung high school pa ba siya yung makulit sa basketball court? Kasi pag si John Ray Sumasayaw-sayaw siya di ba? Sumasayaw siya. Dati pa ba siya Opo, ganun? Opo, sobrang saya po maglaro nun and di mo po makikita na malungkot yan. Sobrang naka-smiley face lang po talaga yun si John Ray. Simula 85, season 85. Masiyain po talaga yun. Okay. Actually, yung kung teammate mo siya, tapos makita mo siya mag-run, yung masaya ka nga talaga. Especially, Nakaka-hype din po siya, nakakashoot si nakaka-hype. John Ray. Pakaka-hype din po Nakaka-hype talaga. Hype man eh. Oo nga po. Okay, next question. Ano ang favorite ulam mo? Siyempre kapapangan po, sisig po, sisig. Crispy sisig. Sisig Yo! sisig. Sisig! Ayun po. Talagang Okay. kapampangan ka. Gab. May recommendation ka ba? Oh, Nasa saan ang Pampanga pinakamasarap? kami. Ano saan ang pinakamasarap sa Pampanga? Na sisig. Ano po? Yung sisig po or ulam? Sisig. Sisig. Sa ano po, depende din po kasi sa luto yun eh. Basta sa Ningnangan po, masarap yun sa Ningnangan and sa mga street foods po, sobrang sarap. And sa luto Ningnangan, ng sige naman. lutong ulam. Yun po, sa Ningnangan, masarap po yung sisig din. Ningnangan. Okay, hanapin namin yan. May tanong ako sa'yo, VJ. Kasi marami akong kaibigan na Kapampangan din. Tapos, Opo. yung pinaka madalas nilang sinasabi sa akin is naninibago sila sa sisig sa Manila dahil galing Oo sila nga po eh. Pampanga. Nilalagyan po Ano kasi yung... ng yung Ah, difference po. Sige. Oh. Nilalagyan Ano po kasi difference? ng mayonnaise. Yung sa Manila. Oh. Dito po wala. Ayaw mo ba wala yun? naman po. Ako, hindi po ako kumakain ng ganun kasi yung original po dito, hindi po namin binibigyan ng mayonnaise. Yun po. Oo. Okay, so consistent pala. Kasi lahat ng kaibigan ko Kapampangan, sinasabi nila pagdating nila sa Manila, medyo nagugulat sila, bakit may mayonnaise ang sisig ng Manila? Kaya nga po, meron po sa taas eh. Parang mawawala yung pagka-crispy. Oo, di ba? Di ba? Oo. Oo. Ako rin, yung mas gusto ko yung Kapampangan style na sisig. Opo. Yung walang mayonnaise, yun ang pinagusto ko. Okay, so consistent pala sa lahat ng Kapampangan na nagugulat sila sa sisig ng Manila. Opo. Yung ba no, secret ng mga Kapampangan? Bakit ang daming magagaling na Kapampangan sa basketball? Ang daming mga magagaling na basketball players. Sisig ba yung secret nila? Hindi. Siguro po, sisig lang din kinakain. Okay. Sige. Next question. Sisig. Mga bata, kung gusto niyo maging kasing galing ni VJ, pre, crispy sisig ang secret. Kung hindi ka basketball player, what would you be? Anong gagawin mo? Siguro po yung plan B ko nun dati is maging seaman. Yung sa studies ko sa seaman. Seaman po talaga. Yung
Pangarap ko dati. May Oo. seaman ba sa pamilya? Oo. Meron po yung kamag-anak po namin. Meron po. Yun po. Tito ko po. Tito Yung mo. para makabiyahe ka? Yung mahilig ka ba bumiyahe? Opo, mahilig po. Tsaka sa mga barko-barko, mahilig din po ako dun eh. Yun Ah, po. cool. Okay yan, okay yan. So, kung hindi ka basketball player, seaman ka. Okay, interesting. Oh. Ano yung hobby mo naman outside of basketball? Ano ginagawa po? mo? Kung hindi ka nagba-basketball, ano ginagawa mo on a normal day? Ano lang po, makinig ng music, workout, and makipagkwentuhan lang sa mga friends. Ganun po. Makibanding lang po. Yan po. Speaking Okay. of music, VJ, ano yung go-to workout song mo? Or yung workout Yung artist? kila po, yung favorite po na yung kila Adele, yung Someone Like You, If I Were a Boy, mga ganun po. Adele! Adele, talaga ah. Talaga, Pang-workout? pang-workout? Pang-relax, Opo. ganun? Na-relax po kasi yung isip ko doon and parang na-hype na nga din po ako doon eh. Kasi nakakanta ko rin po. Opo. Kumakanta ka Okay. ba? Kumakanta ka Di ba, po. BJ? Hindi po ako kumakanta. Hindi po, nakikinig lang po talaga. Pero Adele, ha? Opo. Hindi ko naisip yun Oo nga eh, ang pang-workout pang-workout, song no? ni VJ Pre ay Adele. Oo, mga ganun. Okay. Ano yung favorite Ano Adele yung song favorite mo? Adele mo? Someone Like You po, tsaka If I Were a Boy. Yun po. Someone Like You Solid. is Solid. ang galing ng Someone Like You. Ganda. Ako rin, yung isa yun sa mga paborito ko kay Adele. Opo. Wait lang, Okay. sak pa rin ako na Adele yung Pang-workout ha? Pang-workout ni VJ Ako rin Pre. eh. Ni Erp. Pampahype. Pampahype ni Erp. Adele. Pampahype. Opo. Okay, next question. Kung papapiliin ka, VJ, highlight dunk o highlight block? Highlight dunk po kasi talagang ma-hype yung same lang naman but yung dunk lalo na sa ligang labas talagang magsisigawan yung mga tao po dun eh. Sa Dun, highlight nagwawala na sila eh, no? Pag naka-highlight Oo, dunk ka. Opo. Lalo na dito po sa amin sobrang daming nanonood po sa Pampanga. Oh, yung Sisigaw po malaki talaga. ang basketball sa Pampanga, diba? Opo, sobrang daming court po but din po trivia sa amin dito. Wala po talaga. Walang court sa barangay namin. Talagang dadayo ko pa sa ibang barangay para makapaglaro. Talaga? Walang Walang court ang court dyan barangay sa niyo? barangay mo? Wala Sa po, lakas ng basketball. Nagpagawa lang po yung lolo ko ng half court. Tapos dito na po naglalaro lahat. Lahat dyan na pumupunta, dyan na dumadayo. Opo, lalo na nung quarantine po. Talaga dito po talaga sa amin dami naglalaro, 3x3. Doon yun po. Buti na lang, nagpagawa lolo mo pala nung quarantine. Doon ka nakapag-training. Opo, di po ako mag-training and nakapag-focus din po. Dito po ako tinitraining ng coach ko na dinala po ako sa FEU. Araw-araw. Oh, Yung lolo dyan lang pala sa ni bahay VJ. niyo. Yung lolo ni VJ ang MVP. Oo nga, Sa eh. development Siya yung niya. nagsimula ng lahat eh. Na nagpatayo ng court eh. No? Yun. Tsaka, tumulong din po si Papa ko nun. Dito po sa akin. Siya po yung nag-introduce ng basketball sa akin, si Papa ko po. Bago po ako nagka-coach. So, tatay mo pala. Opo. Okay, sige. Second to the last question. Sabi mo mahilig ka makinig ng music kanina. Oh, pili ka. Beanie o New Jeans? Beanie. Yun. fan. Beanie, bloom ka! Bloom ka! Bloom siya! Beanie po ako. Ano favorite Beanie song mo? Lalayo pa ba? Pantropiko po, tsaka ayun kasi isa lang Salamin. po. Salamin. Pati po, okay. mapapasayaw ka dun pag narinig mo eh. Mapapasayaw ka Ako rin po salamin. talaga. Salamin. Gusto ko salamin. Oo. Bloom si BJ, pre. Guys, you heard it here first. Okay. Oo. And our end one bonus question. End one bonus question.
yung idol mo si KQ, pupunta na siya ng Korea to play professionally. Ikaw, once ready ka na to play professionally, ano ang dream pro destination mo? Saan ka maglalaro? Ako po, ngayon, gusto po, pag magiging pro po ako, gusto po makapunta sa Korea or Japan, and especially sa PBA po kasi pangarap po ng lahat makapag-PBA dito sa Pilipinas. Yun Mhm. po yung goal ko. Korea, Maging dun po. Japan, and PBA. Opo. Hindi na yan yung malayo, VJ. Sa nilalaro mo ngayon, Sana po. Kaya mo hindi yan. ako magugulat. Hindi ako magugulat na in the next few years na makita ka na namin sa KBL o sa Japan B-League. Opo, sana po, sana po. Trabaho lang. Tsaka sa Gilas, we Yan. want to see you. Siyempre, Tsaka in sa our Gilas. national team. Tama. Tama Kasama po. mo ulit si Kevin Kiambao ulit doon. Oo nga po, teammates naman po. Di... Oh, Okay. okay. Gab? Siguro one last follow-up question na hindi ko yung natanong since may konting oras pa tayo. Paano ka napunta sa Adidas? 'Di ba Adidas ang nasusuot mo? Yung paano ka napunta sa Adidas? Kasi ang alam ko FEU Puma eh. Opo, Puma. Tinulungan po ako ni Kuya Diego, Dario po. Kasi Oh. nakikita niya daw po ako na parang, yun nga po, sabi po nila, kumukuha daw po sila ng nakaka-inspire na story and nakikita daw po nila yung mga story ko na nag-workout po ako, ganito, naglalaro, ganito, ganyan. Tapos, yun po, tinulungan niya po ako and yun, sakto, yung Harden 7 favorite shoes ko and nakita ko kay Kevin Kiambao last season doon. Syempre, ano po yun Adidas na po yun Talaga, po talaga, nagulat na kinukuha na po pala ako nun. Yun po. Harden's Volume 7. Good choice. Opo. Yun yung palagi mo sinusuot, 'di ba? Parang Opo. never pa kita nakita na iba yung sinuot mo. Opo. Yung color orange po tsaka color gray. Yan. Tama. Harden Volume 7. Yun lang yung last question namin. VJ Pre, maraming salamat sa pag-guest namin sa Boleros. Hindi namin alam mo, naka 47 minutes na yun na pala tayo dito. Parang Ay, ang oo bilis nga lang po. nun. Ang bilis tagal lang po na pala ng natin. kwentuhan. Oo nga Hindi ko eh. din namalayan. Oo nga eh. So, Oh. maraming salamat. Erp, hindi na VJ Thank Pre, Gab. Erp na. Maraming Erp, salamat, sorry. Erp. Erp na pala. At pumunta ka dito to talk with us, kwentuhan lang tayo, and hopefully we wish you all the best. We want you to do better in the future sa upcoming season. Keep working hard. And sana bumalik ka din no sa future episodes Opo. ng Boleros. Sana po, makabalik po ako. And Gusto ko din po. congratulations ulit sa Rookie of the Year award Thank mo. you po. I think well-deserved award yun. Pinili kita, Thank you VJ, yung before the season. Thank you po. Ikaw thank you yung po. pick ni Gab. Ikaw yung pick ni Gab. Prediction ni Gab. Thank you po. That's it for today's episode. Salamat ulit kay VJ Press. Sa mga listeners namin, please comment down below ano yung mga feedback nyo or comments nyo or questions nyo for VJ. Baka pwede namin itanong kay VJ. We'll see you again next time. Don't forget, like, comment, subscribe. Let's wish VJ Pre good luck. Bye-bye. And Merry Christmas. Merry Thank you Christmas. po. Happy Merry holidays. Christmas din po.